Can you smile to the person to your left and to your right? And to the person's front of you at the back? Two reasons kung bakit I want you to remember the word smile. Two reasons. The first reason is this. Ito po, narinig ko lang po ng kwento to. Sa umaga daw, pag smile ka raw ng smile, pagpasok, papuntang eskwelahan, or sa trabaho po, smile ka ng smile. The people around you, they always wonder, bakit kaya smile ng smile to? Ano kaya ginawa nito kagabi? Then the second reason is the more important reason po. Okay, the second reason is this. Sabi kasi ni Mother Teresa in 1986, peace begins with a smile. So if you want to promote peace around you, if you want to promote peace in the country, if you want to promote peace in the world, according to Mother Teresa, peace begins with a smile. So when you actually share that smile, you actually become an ambassador of peace in our country and in the world by just simple gesture of smile. Saan po makinig kayo? Maiksing-miksi lang po ito. Isa po akong ordinaryo mamamayan. I'm just really a simple, ordinary citizen. I am a writer, a book author, and I am also a lawyer, abogado po. Dapat po nasa trabaho ako ngayon, pero minabuti po na pumunta dito dahil tulad po ninyo, naghahanap din po ako ng tunay na pagbabago. Tulad po ninyo, gusto ko rin pong tulungan yung bansa ko natin. May kwento po ako sa inyo. This is very personal po. I got married in December 1995, 14 years ago. Maswerte po kami mag-asawa dahil may isa po kaming kaibigan na sobrang yaman mo niya. Ginawa ko siya naming ninong. At ang regalo niya po sa amin, sa kasal namin, was a 21-day, all expenses paid, honeymoon trip in Europe. Totoo po. Nagulat din po kami. Hindi ko po alam na ganoon pala siya kayaman. Nagulat po kami. So it was a 21-day, all expenses paid, honeymoon trip sa Europe. Iba't ibang bansa po. Switzerland, Italy, ibang bansa po. But the story po na gusto kong ikwento dito sa inyo is not what we did during those nights, but what happened to us one of those days. It was a painful experience po na gusto kong ibahagi sa inyo. And that's part of the reason why I'm here this morning. Yung Italy kasi po, katabi lang siya ng Switzerland. Parang yung Quezon City, katabi siya ng Ortigas, Pasig. Ang nagse-separate lang po sa Italy at sa Switzerland, borders lang po. Pero sa borders na yun, may guards doon sa Italian side, may Italian guards. Doon sa Switzerland side, may Swiss guards din po. So bago ka makalipat, bago ka makapunta, papuntang Switzerland, galing Italy, you have to cross the border. May guards ka po dadaan, dalawang sets of guards. Noon po, second week of December 1995, kasama mo kami sa isang group na nagtutour. 3 buses po kami. Kami lang po ang Filipinos na doon. Ako lang po at saka asawa ko. Tapos may isang Pakistani couple din na mag-asawa. Marami kasing kasama ng mga Amerikano, British, Australians, Japanese, Singaporeans, at iba-ibang nationalities. When we were about to cross the border from Italy to Switzerland, hinarap po kami ng Italian guards. At hinarap po kami ng Swiss guards. Nung nakita po ng Swiss guards na yung listahan may kasamang 2 Filipino doon at 2 Pakistani, umakyat po yung Swiss guards sa loob ng bus. Sa bus po na sinasakyan namin. Tinawag po kami at pinababa po kami mag-asawa doon sa ground, sa labas po ng bus.
At habang nandoon na po kami lang po ang pinababa. Tsaka yung Pakistani couple mag-asawa. Yung iba po hindi pinababa. Yung Amerikano hindi nila pinababa. Yung British hindi nila pinababa. Yung Australians hindi nila pinababa. Yung Japanese hindi nila pinababa. Yung Singaporeans hindi nila pinababa. Kami lang. Filipino po. Kami mag-asawa. At yung dalawang Pakistani. Nung nasa baba na po kami, sabi ng Swiss Guard sa akin, spread your arms. So I spread my arms. Kinakapan po ako. At habang kinakapakan po ako, ito po yung tanong sa akin, anong ginagawa mo dito? What is your purpose of coming here? Ano ang trabaho mo sa Pilipinas? Ano ka ba sa Pilipinas? At that point in time po, believe me, I felt so ashamed. I was so humiliated. Tinitingnan ko po yung 3 buses na kasama namin. Kasama namin for 3 weeks. Sa tour po na yun. Nakatingin mo sila sa bintana ng buses. Kami lang po. Ako, asawa ko, at saka yung dalawang Pakistanis. Ginawa din nila sa asawa ko. At that point in time po, I could not even defend my wife from that humiliation. Believe me po, galit na galit ako. Sabi ko po sa inyo, simpleng tao lang po ako dito sa Pilipinas. Professional, manunulat ng libro. Wala po akong powers. Tulad po ng ibang congressman, ibang sen. Wala po. Pero at that point in time po, believe me, galit na galit ako. I realized I was paying for the sins of bad leadership in bad governance in this country because they have made the name Filipino so low that other people in other parts of this world could not respect the Filipino. They could not respect the Philippine passport. Galit na galit po ako. Sabi ko, pagdating doon sa Switzerland, pupunta ako sa Philippine Embassy doon. Gagawa ko ng sulat. Isusumbong ko to. Pagdating ko po doon sa Philippine Embassy, hindi ko na po nagawa. Because there was another story that was mas grabe po sa nangyari sa amin. Just 1 week before us.